Panibagong araw, panibagong katakawan. Tara't samahan niyo ako sa panibago ko na naman vlog. Heto nga't magluluto kami ng ginataang kohol. Napakasarap daw nito pero hindi ko pa lang titikman, ngayon pa lang. Heto nga't umagang umaga kasama ko na naman ang mga superpowers na si Enteng Kabisote at si Power Rangers. Dahil nga first time ko silang makakasama, yan may dala kami mga panayot. Bahala silang mahirapan dyan. Ako lang taga-video tapos taga-kain. Pagkarating nga namin ay nakita na nila yung kanilang forever. Nakakita na sila ng dilaw na kohol at itim na kohol. Pero mas favorite ng dalawang yan, yung itim na kohol, hindi daw malansa. Tingnan nga natin kung makakarami tayo. At napapaisip nga ako kung anong pinagkaiba ng dilaw at itim na kohol. Akala ko ang dilaw na kohol ay dilaw din ang ngipin. Charot. Kung kukuha nga pala kayo nito ay mas maganda yung may net at stick kayo para mas madali nyong makuha yung kohol. Parang yung pinapangarap nyo, madali nyo lang makuha. Dahil nga baka may linta dyan, kayo na lang ang kumuha. Ako na lang ang tagasala. Ito nga tipapaliwanag ni na Alvin at kung anong pagkakaiba ng dilaw at itim na kohol. Ang dilaw, malaki. Tapos pag saan ka sumugal, ipapanalo kita. Ay sus, ganun pala humugot. Doon idadaan sa kohol. Eto nga't kumukuha na naman sila ng kohol. Medyo malalim kasi yung ibang part kaya kailangan mo mahabang stick para makakuha. At mabilis din kasi silang malaglag. At dahil nga uhaw na kami, kumuha muna kami ng buko para inumin. Kung matitikman nyo ito guys, napakatamis. Napakaraming asukal lang nilagay. Charot. Ang tamis ng buko na ito guys. Pag natikman nyo, napakasarap. Nakadalawa o nakatatlong inom yata ako dito sa sobrang uhaw ko. Napakasarap naman at napakatamis naman bukong ito. Salamat po. At dahil nga nakarami na kami, tara na umuwi na tayo. Marami na siguro yan pag naluto. Titingnan natin. At dahil nga excited na ako, tara umuwi na tayo para lutuin. Tumawid nga pala kami sa maliit na kawayan. Sana hindi ako mahulog. At ito nga, nagmamadali si Alvin. Sabi ko sa kanya, ako naman ang bidyuhan mo mamaya. Pagkatapos mong mabidyuhan, lugi ako. Akala mo naman mahuhulog ako, wala naman akong kadala-dala dyan. Kaunti nga palang itim na kohol ang nakuha namin, mas marami yung dilaw na nakuha namin. Kaya nga dahan-dahan akong tumawid dyan, baka magdagasa. Napakalalim pa naman yan. Pag nahulog ka talaga dyan, ubusin ka talaga ng linta. Walang ititira sa'yo, lalo na kung mataba ka. Shout out, tara na, umuwi na tayo. At excited na ako lutuin tong kohol. Tikman natin kung masarap, kasi hindi pa ako nakakain nito eh. At pagkarating nga isinalin ko na itong mga kohol para hugasan at para tanggalin yung mga lumot-lumot at lansa niya. Guys, ito pag nahugasan mo ng ayos, pwede na siyang iluto. Hindi kagaya nung iba, kailangan mo pa siyang ibabad ng isang gabi bago kinabukasan saka mo siya lulutuin para daw lumabas yung kanyang mga duming kinain. Pero ito pwede na siyang lutuin kasi ang kinukuha lang naman dito yung pinakaulo ng kohol. Yun yung igagawa mong sisig o kaya adobo. Tingnan natin kung masarap siya mamaya. Ako magluluto. Napakalalaki nito guys. Kung kayo ang kasama, matutuwa talaga kayo pag kukuha ng kohol. Napakararami. Sabi nga nila, pag dinala daw ito sa parting Pabatangas at pakabila, pati daw yung laman loob nito kinakain. Pero siguro, pinabababad muna ng 1 o 2 gabi para matanggal yung mga kinain nila. Ito nga, tinuhugasan ko muna yung mga kohol para mas malinis ng maayos at hindi malansa pag niluto. Pag mga ganitong exotic food pa naman ang datingan ay talagang nililinis ko ng maigi pag akong kakain. Kasi hindi nga ako makain ito, itatry ko, napakasarap daw kasi sabi nila dito. Ang kinakain ko lang kasi suso yung matitilos, parang yung matitilos na kapitbahay mong marites. Bago nga pa na natin ilaga itong kohol ay lagyan natin ng maraming asin para mas manuot pa yung lasa. Tapos dikdikan natin ng maraming tanglad para matanggal yung pinakalansa niya. Ito na nga't sinima lang kung lutuin itong ating kohol. Hayaan muna natin pakuluan siya ng ilang minuto. At pag naluto na, tanggalin natin yung mga tanglad at sabaw nito. At ito na nga't luto na yung ating kohol. Tanggalin natin ang tubig at palitan natin ng malinis na tubig at hayaan natin itong lumamig bago natin tanggalin sa shell. At isa-isa na nga namin tinanggal at ulo lang pala yung kukunin namin dyan. Kasi yung pinakalaman niya, malansa daw yun. Itatapon na natin yun. At dahil nga paiga sa gata ay kailangan muna nating magkayod ng nyog para gagamitin natin mamaya sa ating adobong kohol. Ako, napakasarap siguro nito. At dahil nakuha na natin yung pinakaulo ng kohol, tanggalin lang natin siya at ilagay natin dito sa malinis na plato tapos lagyan natin ng maraming kalamansi para mas manuot yung pinakalasa ng asim ng kalamansi. At matanggal din yung pinakalansa niya. Damihan lang natin ang paglalagay ng kalamansi. Pag mas marami, mas masarap, mas maasim. Nagpakulo na nga rin pala ako dito ng mantika at ilalagay ko na rin yung sibuyas para mas maging masarap yung ating ilulutong kohol.
Set aside muna natin yung ating ginisang sibuyas. Pagkatapos lagyan natin siya ng luya para mas mabango yung ating iluluto. Mas maraming luya, mas masarap. I-set aside lang natin yung ating nalutong luya at sibuyas. Yan, may tubig pa nga yung aking ulo ng kuhol. And then pagkatapos nito ay halu-haluin lang natin hanggang sa maiga at suminip yung lasa ng ating luya at sibuyas. Yan, halu-haluin lang natin mikos-mikosin. Huwag kayong maiinip kasi masarap yan bandang huli. Habang tumatagal na nga ay nagugutom na ako habang naaamoy ko ito. Hindi ako nangangain ito pero parang makakakain talaga ako nito kasi ang bango-bango ng aking luto. Napakasarap. Tapos lagyan ko muna siya ng kalamansi ulit para mas maging maasim at manuot yung lasa ng kalamansi. Sobrang tawan-tawa nga pala ako pag nakikita ko itong video na ito kasi kumuha ko ng toyo, akala ko may laman. Ano to, invisible? Nilalagay ko wala na pala laman ng toyo. Kaya nagpakuha uli ako ng magic sarap muna tapos mamaya na yung toyo. Tawan-tawa talaga ako dyan kasi walang toyo. Nilagyan ko na nga rin pala siya ng toyo. Dumating na ito ang aking pinabili pagkatapos ng ilang taon. Dinamihan pa ni Alvin ang paglalagay. Habulin na lang natin mamaya sa gata. Dapat ay konti lang yung paglalagay nyo ng tubig sa gata para mas creamy yung paglalagay nyo dito. Konting-kunti lang para mas masarap at manuot lalo dun sa ating ginataang kuhol. Yan nga nakikita ko na at naaamoy ko na kung gaano kasarap ang kuhol. Pagkatapos nga na ilang minuto ay kumukulo na yung ating kuhol. Ayan, napakasarap guys kung maamoy nyo na. Tara, kain na tayo at hindi na ako makahintay matikman ang aking nilutong ginataang paigang kuhol. Napakasarap, nagimas dahil ito guys. Subukan nyo guys. Mangantayon. Let's eat. Ibuhos na natin ang kuhol. Ang sarap daw nito. Tikman na natin. Ay apo naggimasan. Mangang kayon At kung nagustuhan nyo nga itong aking video, please follow, like, and share. Hanggang sa susunod na pagbablog. Maraming salamat.